na tayo guys. Isa nga pala tayong factory worker dito sa Japan. Magkano ba sa ng isang factory worker? Ha? Dito. Magkano? Tingin mo? Dito, 140 to 150. 1,000? Wow! Diba, sa lapad magkano yan? Onto. Sa lapad, mga 24 kalapad, ganon. 30. Ang laki laki ng sahod mo. 30, wala bang bawas? Yan, mag-imbestiga pa tayo sa iba. Magkano sinasahod ng isang factory worker? 150K. Mababa lang. Magkano sa'yo? 80. Daytay. 80? 80,000 sa peso. Oh, laki ah. Ito. 100 linis, Kasi ako eh. Ha? 110 linis, 110. Janitor lang yun. Janitor. Janitor pa lang. Ako, sabero lang ng tubo rito. At nandito yung mga Pilipino natin kasama dito sa Japan. Isang mga factory worker na magaganda. Yan. Yan o. Ano ba yan? Ay ano yan grabe naman yung kargador. Ganyan ang buhay sa Japan. Oh yan, grabe ang hirap panoorin mo lang sa YouTube to, makikita yung mukha mo dito. Grabe. Filter to, malinaw to. HD to HD, okay. Tag-ilang kilo ba yan, te? Tag-ilang kilo? Tag-5 kilo lang naman. Pero mura kasi yan eh. Nagta-10 kilo bawat isang Nagmamahal na kasi yung bigas sa Japan, kaya ganyan. At hindi lang naman Pilipino ang bye-bye po. Hindi lang hindi lang mga Pilipino yung mga nagtatrabaho dito guys. At may mga Nepal din, Indo, Vietnam. So marami. May sundong bus to para ihatid tayo sa train station. Pagpapasok guys, ganun din. So makulimlim ngayon. Yan, ilabas natin yung araw para batatan. Para umaraw naman yan. Kada 15 minutes nga pala yung sundo. Yan yung bus na yan. Tsaka may van. Kada 15 minutes yan meron. At dun sa train station, meron din namang sundo doon. Napapasok naman dito guys, papunta dito. Eka, dance. Mata dance, Eka. Dance. Trending na kara, trending. Eka, 1 month Curio salary ikura. Ika 1 month. Daytay. Niju Jumang dake. Yabay. Yameru. Jumang dake. Ya. Jumang doseng dikinay. So, ganyan kalaki yung Kaisha namin, guys. Kaisha is company. So, pasakay na tayo sa bus natin. Pasakay na tayo ng bus, guys. At pauwi na. Siksikan na. Kay pasahero natin dyan. Si Mami Lita. Ikaw, Mark. Muna ka, Jade. Yeah. Mula nga pala dun sa Kaisha namin o company ay 10 minutes ang biyahe papunta dito sa train station. Medyo nakakaantok na nga at makulimlim ngayon, guys. Touchdown tayo dito sa train station, malapit sa trabaho. Yung kanina pala guys na may mga dalang bigas, order yun sa company namin. Kesa umorder bumili sa sa mga pamilihan, mas mahal ng konti. Kaya yung iba umorder na lang dito sa company namin, mas mura siya ng konti. Siguro kung 3,000 dun sa mga mall o sa groceryhan, dito sa amin mga 2,500 ganon, something yen 3,000 yan o 2,500 yen. Reko. So bago tayo sumakay ng train at dadaan muna tayo sa isang convenience store, Daily Yamasaki. Bibili muna ng kung anong makakain dyan. So magkasama nga pala kami mag-asawa sa trabaho.
kakalipat ko lang dito, kababalik ko lang din. At ito nga yung mga tindang tinapay ngayon masarap ba yan, Bok? Lahat naman nakabukas eh. Uy, nahulog mo pa patay tayo. Bayad din, bono ka pa dyan. Sasarap ng mga tinda ngayon Open. Ha? Patikimin mo ako niyan para next time bibili rin ako. Nalaglag na isa yan. So yung mga tinda sa convenience store dito guys, bili lang ng konti tapos sakay na tayo ng tren. Ganyan lang araw-araw, paikot-ikot yung buhay namin dito sa Japan bilang isang factory worker. 5:36 yung pa Omiya. Yung Omiya guys, dadaan sa amin yan sa Nodashi. So pasok na tayo. Wala pang gaanong tao ngayon kasi maaga pa nga, 5:30 pa lang. At medyo hindi na malamig dito ngayon sa Japan. Araw ngayon ng Huwebes guys. Mag-elevator tayo kaysa mag-escalator kasi pagod na nga tayo sa trabaho eh. Minsan kapag kayo di ba pagod, pwede naman tayo maghagdanan. So nandun na yung mga kasama natin. Yun sa kabila kasi ibang biyahe dito guys papuntang Kashiwa yan, Kashiwa Station. Dahil sa gutom na tayo at babiyahe pa tayo ng 20 minutes sa train, tamang kikiryan na lang muna tayo guys. Ayan. Na YouTube to, mag-upload ka sa YouTube, mag-upload ako sa YouTube. Hindi na napapansin yung YouTube natin, napabayaan na sa Facebook. Puro disindo yun mga. Dumating na yung train natin guys at dito nga pala yung dalawang leader, yung mga napagpatay ng mansyon sa Pilipinas. Wala pa rin ganong tao dito sa train guys kasi medyo maaga pa at naghiwalay kami ng upuan ni Mami dito dahil kanina masikip, ngayon maluwag na sa pwesto ko. So nandito na tayo sa Noda Station. Ito nga pala yung pinakamalapit na train station sa amin. Sabi ko nga kanina ay 20 minutes yung biyahe mula dun sa pinagbabaan natin ng bus na sundo ng aming company. So yung ibang kasama natin dito maglalakad dahil dun sila malapit, at ako naman dito sa kabila dahil si Mami Lita ay nakabike. Kasi mula dito sa station, pag nilakad mo hanggang sa bahay siguro mga 15 minutes din guys, pero pag nakabike ay 5 minutes na. Siya nga pala guys, dito sa Japan bawat train station ay may katabing koban. Ang koban guys ay isang police station. So lakad muna tayo ng 15 minutes. Gutom na rin dahil siyempre kaya na pa tayo kumain ng madaling araw, mga alas 12 ng madaling araw tayo nakakain. Kumukulo na yung tiyan natin. Ayan nga pala yung parking ni Mami Lita guys, dyan siya nagparada ng bisikleta at sa 12 hours daw ay 100 yen. So kapag lumagpas na kayo ng 12 hours, so 200 yen na yan. Kaya dapat laging sakto lang, pero mura lang din naman kahit lumagpas. Number 9 muna. lagay mo na yung bag mo dito Mami Lita. Pipilitin mo lang yung 9 tapos blue F1. Blue. Ay, blue. Mali pala ko. Yan, di ba pagka blue F1. Hulog mo na yung pera. Bago yung number. Okay na yan. Muna, 9. 9 tapos F1. Lalabas yung presyo kung magkano yung parking mo. Yan na. Pera na. Ando na yung bag mo ngit So lakad na tayo pawi guys. Guys, ayan nga pala yung yung paggawaan ng toyo, yung sikat dito na toyo sa amin, yung Kikoman. Dito nga yan pala sa Chibaken, Nodashi. Dito yung factory nila. At may mga Pilipino nagtatrabaho din dyan guys, kaso hindi natin alam kung paano mag-apply dyan. Yan, sikat yan dito guys.
At touchdown na tayo sa bahay guys. At mayroon nga palang balot dito. At luto ni nanay ni Mami Lita. Togi, sarap guys. Solve na naman tayo na sa pagkain. Then guys, time check tayo. Mag-aalas 6 na. Tulog pa yung mga bata. Mamayang 7 gigisingin na natin yung kasi papasok si Ate Akira, si Bunsong Irene mga 7:30. May suntong bus yun dahil kinder pa lang yun. So kita-kits tayo mamaya. So time check tayo guys, mag-alas 8 ng umaga at hatid muna natin si Ate Akira. Nakaligo na lang pala tayo guys para mamaya pagkagising natin kasi may pasok ulit tayo mamaya. Para hilamos toothbrush na lang tayo. Ihatid nga pala natin ng sasakyan si ate para mabilis na kasi late na rin. 8 ang pasok niya, 7:40 AM na. So may kasabay siya yung mga pinsan niya, yung anak ng mga kapatid ni Mami Lita. Natin si Bunso naman ay papasok na sa school at papaliguan na siya ni Mami Lita. Dito nga pala guys, yung mga bata may bayad din sa school, yung mga pagkain lang, pero halos lahat libre din. Pwera na lang kung saan pa nila sa high school, yon medyo malaki na yung gastos doon. Sa ngayon medyo nakakatipid pa tayo kasi may mga allowance naman sila. Siyempre yung gastos dito sa Japan malaki-laki rin, malaki nga yung sahod pero malaki rin yung gastos dahil sa mga yung pang bahay, tapos yung mga internet natin, tubig, kuryente. Parehas lang din naman sa Pilipinas guys, wala naman pinagkaiba. Grade 6 na nga pala, grade 6. Grade 5 na nga pala si Ate Akira at si Bunsong Irene ay grade 6 na ba? Tama pala ako, no? Ako pala mali. Grade 6 na pala, last niya na dyan sa school niya at pupunta na siya ng high school. Si Bunsong Irene naman next year doon na siya sa pinapasawa ni Ate Akira. So yan ang buhay dito sa Japan, simple lang. So ito nga pala si Buddy guys at nauwalan din natin to ng second hand dito at hulugan to, hindi naman to cash guys kasi hindi natin kaya dito. At ito nga pala yung bahay nung mga kapatid ni Mami Lita. Ayan yung apartment. Ang upa dyan guys ay 40,000 yen. Kung sa Pilipinas siguro mga 15,000 yan guys. So inaantay lang natin yung mga bata at ihatid na natin. Kung lalangarin kasi yung school nila guys dito siguro mga 20 minutes din, malayo kaya nahihirapan din. Ganito talaga sa Japan guys yung mga bata, hindi inahatid talaga ng magulang, lakad talaga sila. Pero dahil sa gising pa naman tayo sa umaga, ihatid na rin natin. At sa pag-uwi na lang sila maglalakad kasi masyadong malayo guys eh. Kawawa naman yung mga bata. Siyempre mga Pilipino tayo, hindi naman tayo sanay, di ba? Na pinapabayaan natin maglakad sa umaga, di ba? Magigising lang. So ayun na sila, parating na sila guys. Yan nga pala yung mga pinsan ni Mami Lita, pinsan tuloy, mga pamangkin, anak ng kapatid niya. So si Aru. Si AJ di na papasok. Sige. Sakay na Mia. Bakit? Ba't tumatawa ka? Ayun, sakay na. Diyan ka na rin. At ayan si Haru. Ayan. So tara na. So yun guys, nagmamadali na si Ate Akira dahil late na rin sila, pati si Lamia dahil 7:56 na, 8 ang start ng klase. So uwi na tayo guys at forward na lang tayo sa kay Irene. At nandito na nga tayo sa apartment na inuupaan namin. Mas lamang lang to ng konti dun sa mga kapatid ni Mami Lita. Kung 40,000 yen yun, ito is 43,000 yen. So tingnan natin si Irene kung nakabihis na. So hatid natin sa labas si Bunso. Bunso yung pinto dyan, baba mo lang. Wow, galing nga, very good. Huwag yung yakult mo, ubos mo to para hindi ka magugutom. Ito. Ako na yakult. Sarado mo yung pinto.
2:30 ang uwian ni Ai-chan. Si Ate Akira siguro mga 3 pasado na ng hapon. At si Airi, kailangan natin gumising mamaya ng 2:30 para sunduin yung si Bunso dahil hindi siya ibababa ng bus pag walang nakaabang dito sa labas mamaya. So galing tayo paggabi, gigising tayo ng ganon 2:30, hindi pa naman tayo makatulog agad ngayon. Halos mag-aalas 9 na rin, siguro mga 11 pa tayo makakatulog, di ba Chang? So wait ko pa siya mamaya, tapos papasok na naman tayo ng gabi. So ganun lang nagpaikot-ikot yung buhay namin sa Japan. Si Mami Lita ito maglalaba, magluluto, ganun lang. Wala pa yung bus pa Chang. Ayan na, yan na yung bus niya guys. Kiss Papa, oh kiss Papa, ayun na. Bye bye Chang. So ako naiinom ng Yakult din Bunso. Wag gozaimasu. Ayan pala yung teacher niya guys, nagpagupit ng buhok. Bye bye Chang. Yung school nga pala ni Bunsong Airi guys ay malapit lang dito. Siguro pag bibisikletahin ay mga 5 minutes, kapag sasakyan siguro mga 2 minuto. Napakalapit lang, pero may school ba sila kasi dahil mga kinder pa nga. So hindi na natin hintayin yung pagsundo mamaya. Baka ganito na lang yung vlog natin. At sana pa-subscribe yung channel kasi maliit na channel lang naman to, tungkol sa buhay namin pamilya, kung paano kami namumuhay dito sa Japan, trabaho, bahay. So paano guys, see you next vlog sa mga pasyal namin. Minsan kasi gumagala-gala din kami guys pag may free time o may mga extra pera, syempre pasyal-pasyal din. Kailangan din natin masyadong seryosohin yung buhay natin dito sa Japan kasi nakakapagod din. Sa Pilipinas kasi at Japan medyo magkaiba. Sa Pilipinas kasi kahit pagod pagdating sa bahay, mga kaibigan ayan nakasalubong. Dito sa Japan hindi, tulog alaga, tulog lang, just pasok ulit. Ganun lang guys. So bye, see you next vlog.